Hi mga ka-EA! Nagbabalik na naman ang inyong EA! For today's video, ayan, nasa barko nga kami and kung makikita nyo, mag-uumaga na. Ang ganda kaya pagmasdan ng dagat. Sayang hindi namin nakita ang mga dolphins. Inaabangan pa naman ni Jeyo po. And for your information nga mga ka-EA, this is the first time na uuwi ng aking Janaki sa aming lupang sinilangan ng aming probinsya, ang puso ng Pilipinas, ang Marinduque. Kangang-hanga nga mga ka-EA itong aking Gio-Kochi dahil ngayon lamang siya nakakita ng tunay na alon at tunay na barko. At ayan ang aking pinsan, nagpapakute. At malapit na kami dyan dumaong sa pier ng barko sa may Balanakan. Nagtatanong nga dyan ang aking Gio-Pochi kung talagang malapit na kami dahil naiinip na siya. Gusto na niyang makita yung kinagmamalaki ko sa kanyang big statue of Mama Mary. Siyempre, kailangan nating i-instruct sa kanya kung ano yung mga nakikita niya. Kasi masyadong matanong yan. Yung batang yan, lahat ng gusto niyang malaman, gusto niya nasasagot agad. Ay nandini na po kita sa aming tanan na aking pinagsilangan. Huy, rain yan. Ay nandini na nga ni kita sa Marinduque kaya ako'y maga-Marinduque mo na mga ka-EA. Sana ay maintindihan niyo. Tapos ayan ang aming nakikita, haring araw, tirik na napakaganda, diba? Yang mga pinsan ko mga EA ay mga tulong kanina yan, ay nung nasikatan ng araw ay nagsibangunan na. At nandini na nga kami sa Marinduque, kung makikita nyo ang daming mga puno, at ang dami na ding mga kabahayan dito, hindi tulad dati huling buwi ko. Ay, anong daming puno lang, walang bahay. Pero dahil nga sabi nila, nagbabago ang ating ekonomiya at ang mga ating pinagsilangan. Dahil matagal na din tayong hindi nakauwi din sa aming tanan, ay ayan, sobrang ganda na talaga ng pinagbago ng aking silangan. In a nutshell, huy, English yun. Hindi ka mag-i-English na sa Marinduque kita. Ayun na nga, mga ka-EA. To make long story short, English na naman. Ay ganring man din. Ako dati ay lumaki din sa Marinduque. Ayan, ako ay inalagaan ng aking mga lola. At ako ay talaga namang mahal na mahal ng aking mga tita. Kaya naman, mahalapit ang Marinduque sa aking puso dahil bago pa ako maging Manila girl, maarte at maldita, ako ay naging probinsya ng maarte. Charis. Ay ganidi man din, ay dini ako lumaki. Pero hindi ako dini nagtapos ng pag-aaral dahil nga ni kailangan kong pumunta ng Maynila dahil nandini ang aking mga magulang na dati ang akala ko ay kapatid ko lang. Sabitinin ko muna kayo sa aking kwento. Sa sunod na laang yung kadugtong dahil kami ay nandini na sa aming ilog. Sa aming bahay ng aking nanay na akala ko dati ay talagang tunay kong ina, yung pala ay lola ko lang. Dahil nga lumaki ako sa lola ko na nanay ng nanay ko, talagang akala ko ay siya ang tunay kong nanay, yun pala ay yung panganay niyang anak, ang aking nanay. At ayan nga ni kami ay papunta na sa bahay, nagatatakbuhan na sila dahil itong aking Gio-Pot ay first time dini sa Marinduque at first time niya lang umuwi ng Marinduque at probinsya. Dahil nga ni ay nagkataon kung kailan kami umuwi ay nakaburol ang aking tatay. Ako ay naiiyak pag naalala ko ang aking tatay dahil siya ay nagpalaki sa akin, nagpalaga. Siya ay dinalaw ako sa aking panaginip.
Kaya naisipan kong na gawin ito, video na ito. Ang tagal ko nang inedito, ngayon lang ako nakapag-voice over. Kami ay mga ka-AI mapuntang ibaba. Magabili kami ng merienda dahil iding aking Giyupot ay naghahanap ng burger. Wala namang McDo din eh. Isaan ako gapapukag. Ay wala ang Jollibee din. Ay ayun, naghanap kami din sa ibaba kung anong pwedeng meriendahin ni ding batang idi. At alam mo naman, idi ay lumaking Maynila, ngayon da ang nakauwi ng probinsya. Pero sa katunayan, tuwan-tuwa siya. Dahil nga ibang-iba ang ating lugar din sa Maynila at din sa Marinduque. At idi naman, yung tatay ni Gio, ayun nag-explore hanga-hanga din at parang unang beses lang din makauwi ng probinsya. Pero sila ay may probinsya sa Bicol. Awan ko ani kung nakauwi na idi doon. Pero parang siya ay tuwang-tuwa nung nakakita siya ng mga puno at mga probinsya, mga baryo din. At anong ganda naman daw talaga. Sa kanya nang galing yun, yung mga puno daw ng saging ay anandaming bunga. Nagato pa yan, baka ikaw ay manunod. Ayan, kung saan na kami napunta yan. At pinagmasdan pa niya dyan yung buko. Kailan daw siya maktikim nun? Ay sabi ko ay may nakaburol kaming tatay, bawal daw yun, pamahiin ng napatanda. Sa katigasan ng ulo namin at hindi kami naniwala sa pamahiin nila, ay nandini kami, nagkakasayahan sa dagat. Talaga namang tumatuwa ang Gio at Dada dahil ngayon daang sila nakalig sa dagat dahil ang Gio ay napapanood daang sa YouTube mga ocean at sea. Isa lang yun. Yan ni ang Dada, inayaya namin doon sa na ay anong takot yun. Dahil siya ay malulunod daw. Sabi ko ay sus, hindi ka pwedeng diver. Dapat ikaw ay mag-swimming lesson. Ay natawanan siya nitong kapatid ko at pampinsan ko. Ito pa nga, ang sabi nga ni Dada dyan, ay anang pupugi daw at anang gaganda ng lahi namin. Sa kanya nang galing yun ha. At sabi niya pa dito sa pinsan ko, anang pugi daw dahil pang Viva Max daw ang pugi. Ay talaga namang mapaghahalata ang nanonood. Ay, atiklian ta. At pagkatapos namin doon sa dagat, nandini na kami, nakauwi na kami, nakapagbihis na. At idinamang aking Gio, naglaro naman din sa tubig. Pagkatapos sa dagat ay sa ilog naman. Ayan, pinaahon ko, pinagduyan ko na laang. Tuwan-tuwa siya dyan dahil ay nasa ilalim yan ng mga puno ng niyug. Ay naku, pag nabukulan kang bata ka diyan. Pero wala iyan, hinubad pa yung chinilas para feel niya daw na nasa probinsya. Diba? Ayan. Sobrang ganda, diba? Kinahapunan, mga ito na naman. Bumalik kami sa ilog dahil nandini yung mga tikling ba, upato. Awan mo ano, Basta, ay napaglaruan ng Gio. Tuwan-tuwa siya. Nahabol niya. Ay pag ikaw ang hinabol niyang bata ka, ay takbo ka. Di nga mga AI, maibaba na kami. Mapunta kami doon sa bahay dahil kami ay galing dun sa Manlunay. Doon sa Ilaya, sa bahay ng aking father's side. Dahil doon ay maganda ang ilog. Taga doon yung mga pato na hinahabol ng Gio. Pag mas dinalaang ninyo, samahi kami din sa video kung gaano kaganda din sa Marinduque. Ito na nga matutupod na ang kagustuhan ng Dada. Kami ay maakyat ng bundok para siya ay makatikim ng buko. At ayan kami ay paakyat na ng bundok. Medyo madulas dyan dahil kahapon ay medyo umulan-ulan kaya nabasa ang bundok.
At ayan, nakikita niyo yan? Ay, anang putik. Kaya ang ginawa ng aking pinsan ay napakabait. Binaba ang aking Jeyo para hindi daw madulas at maputikan ang paa. Hindi ba? Grabe ang pagmamahal sa Jeyo ko. Habang pakit nga ni kami din ni mga kaila ay sabi pa ng dada sa akin ay mag-ingat daw ako. O diba? Kung kasarang yan ay hindi niya nga ni alam. Ay bata pala ang ako. Ay inasama na ako ng aking mga tiyahin din sa bundok. Kami ay nagaputi ng mga kung ano-anong gulay, paku, burot, at udi. Udi ba? Alam na alam ko. Hindi halata sa skin ko day na ako ay laking probinsya. Sabi ko pa nga ni Dian kay Dada ay wag siyang magturo-turo at maglakad daang siya ng diretso dahil baka siya ay manunok at maligaw. Kaya nga ni ako ay nandini sa likod para matingnan siya kung tama ang kanyang daan dahil baka maligaw. Alam mo naman minsan ang Dada hindi alam kung saan ang daan. At ito na nga ni ang inasabi namin. Nadulas ang Dada dyan, hindi ko lang napunan dahil sobra ang tawa ko. Ay nako, magdahan-dahan ikaw Dada dahil baka ikaw ay umuwi ng galus-galus ay naku wala akong pampalit sa'yo. Sa hinaba-haba ng pakikipaglaban ni Dada sa mga putik, ayan, sobrang ganda diba? Sobrang ganda ng tanawin din sa taas. Kung makikita niyo, nakakuha siya ng buko. Sa ibaba daw namin inumin at kainin. Dahil nagatalang-talang na yan. Kung mga iya, pagmasdan niyo din sa bidyong iti kung gaano kaganda din sa taas ng bundok na kami ay nasa tuktok. Nasa tuktok kami ng bundok. At ayan na, pababa na ulit kami dahil siya ay kain ng buko na uuhaw na daw siya. Ay naku, hindi ba naman nagdala ng tubig? Kami nga ni ay nag-stop over muna din at yung Jeyo pot ay nagataga-taga dyan sa may puno. Sabi ko ay wag, baka siya ay manuno. Ay sabi niya, nagtabi-tabi naman daw siya. Ay naku, bahala ka. At ayan nga ni inahayaan ko lang. At habang mga pinsan ko at si Dada ay ayun pinakyat ng Dada ang aking pinsan dahil kumuha pa ng buko. Ginawa ni ang aking Jay uminom na ng buko. At kung makikita niyo, sarap na sarap ang Jay na yan. O diba? At ayan pa, iinom na naman yan. Ay sos, kinilig pa, diba? Ang cute-cute. Ba na ulit kami mga kakia at ayan, binaba na ulit ng aking pinsan, ng aking Jeyo. At ayan, binaba na ulit siya dahil pinaglahad ko muna dahil baka napapagod na yung pinsan ko na kahiya naman ng bait yun. Mani ay nagkakain din ng bayabas at ako'y sarap na sarap. Ang lalaki, tas ang sasarap. Ay, kaya ako'y kumuha ng 3. Ako naman ay nagpaalam doon. Sabi ko ay tabi-tabi po, mahingi pong bayabas. Kaya kumuha na ako. Ayan, nasundan ko lang sila dyan dahil anong bibilis maglakad. At itong Dada nga ni ay inasundan ko at baka maligaw. Ay baka hindi na makauwi ng Maynila. Ayan nga ni silang mag-ama. Nasa unahan ko, diba? Pinaglakad ko muna ang Jeyo at baka napapagod nga ni iding pinsan ko. Nakahiya na. Ayan ay tuwan-tuwa dyan si Jeyo dahil nga ni nakakita siya ng mga nakikita niya lang sa YouTube. Nakikita niya ngayon yung mga reality na mga puno, mga coconut tree, mga guava tree, mango tree, at mga iba pang puno at halaman. Tuwan-tuwa nga ni siya dyan dahil ang dami daw mga root ng puno.
at ang dami din daw mga insects. O, diba? Ay, ang dami talagang imagination dati ni Gio na ngayon ay nakikita na niya. At ito nga, nandito na kami sa tuktok ulit. Siyempre, bumalik kami dahil na may nakita kami dito magandang spot and pinicturean ko sila dyan. Dito na nakunan. And then, naghahanap pa sila dyan ng magandang spot na pagpipicturean dahil nga daw gusto nilang mag-change profile. Huy! Mga sikat yarn. Amaze nga ulit silang mag-ama dyan dahil sobrang lawak dito. Ang daming pwedeng punkahan at ang laki ng pwedeng takbuhan ng aking Gio. And eto na talaga, mga kaea, bababa na talaga kami. Uuwi na kami dahil nga ni kami ay nagugutom na talaga at manananghalian na kami. Alam niyo yun, nakakapagod at nakakagutom. Pero masaya ang mag-hiking. Huy, hiking yarn. And ayan, kami ay nasa bundok pa rin pero kami ay nakababa na mula sa tuktok. And sobrang haggard ko na dyan but at least pretty pa din ang kea na to. Hinawakan ko dito ang aking Gio dahil na sobrang kulit at baka siya ay manuno kung ano-anong tinuturo. Hay naku. And ayan, kinakabahan ako dyan dahil so putik and ang dulas. So, ang ginawa ng pinsan ko dyan, hindi ko na nakunan. Binaba niya ulit ang aking Gio upang mabilis silang makababa. Dahil sa pagbaba nga ay ang hirap dahil maputik ang daan. Talaga namang dahan-dahan ako dyan dahil baka ako'y umuwing galusan. Sa hinaba-haba ng aming nilakbay pababa, eto na malapit na kami sa amin at pinauna na nga ako ng aking kapatid dahil ako ay baka nadulas. Kaya nasa likuran ko na siya, may dala siyang 2 buko. Para daw yan ay sa aming mahal na ina. Huy! And ayan, nandito na kami malapit sa ilog kung saan nakatira ang magulang ng aking father. And ayan, naglalandi dyan si Gio sa ilog dahil sobrang putik ng kanyang chinelas. Hanggang sa muli mga ka-ea. Until next video. Uwi na kami ng Maynila, hindi na ako nakapag-video dahil sobrang daming kaganapan ng araw ng libing ng aking tatay. Mga ka-ea!